puro hearsay, puro kayo lang ang mga nakakaalam. O kaya tingnan nyo, umaabot po, no? Sabi dito, lawmakers, overwhelming evidence led to anonymous probable cause vote. Kaya ilan? 55-0. Mga bossing, 55-0 ang nagsasabi na dapat tumuloy yung impeachment to, mga kababayan. Hindi ho yung basta hula-hula lang, hindi lang yung basta. Eto, sinabi kasi na ang Vice Presidente ay naglustay ng pera. Ano ebidensya? Wala po eh. Meron. Di ba? Yung mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Ang Vice Presidente ay pinagbantaan ng buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, asawa niya, at ng pinsan niya. May ebidensya ba? Meron. Tayo po, mga nakita natin iyon, mga kababayan. Ganon ang pagkakaiba, mga boss chief amo, sir. No? Nung estilo nila Leviste at estilo po dito sa mga nagpapa-impeach kay Vice Presidente. Sabi ni Dot Pintura, ang mapaghinala, iyon ay para sa gawa. Hindi, ako ho naniniwala na talagang pang-cover up lang ni Leviste itong mga ito, mga bossing chief amo, sir. Para hindi mapalsin yung 24 billion na pinapabayaran sa kanya. Na sobrahan sa gata si Solar Boy. Tingin ko nga. Sabi ni RR in the Philippines, chismoso din eh, no? Oo! Ayan, no? Diba? Ngayon, ang problema at kinatatakot po ng mga DDS, mga bossing, ay magtuloy-tuloy na po ito sa Senado. Sabi nga doon sa balita baka 2 ano na lang daw po. Baka 2 linggo na lang daw po, mga kababayan, impeach na ang Vice Presidente. Impeach na ang Vice Presidente sa Kongreso. Ngayon, ito yung sinasabi ninyo. Ano po? Hagingan lang natin itong kay Rodante Marcoleta, mga bossing. Ayon po dito sa 1TV Philippines, mga kababayan, sabi dito ni Panfilo Lacson, no, na chairman ng Blue Ribbon Committee, mga bossing, imbestigahan din si Marcoleta sa flood control. Lacson, aray ko po, mga besh. Bago ako matulog kagabi, naririnig ko si si Rodante Marcoleta Parang meron siyang privilege speech na iniidolo ko po dati. Parang inuuto si Lacson, mga kababayan. Hindi kaya dahil dito yon? Dahil matutunghayan, malalaman o mabubunyag ho, mga boss chief amo, sir, na may connection din yung isang Rodante Marcoleta sa mga flood control. Aba, bagito pa sa Senado ito O baka dahil nung congressman pa siya. Ano ho? Nung sa mga diskaya, mga boss chief amo, sir, merong nailabas na pagsulat, no, inilathala po si Montul po, mga boss chief amo, sir. Nang sabi doon, di umano, balita ko, merong humihingi ng 1 billion pesos sa mga diskaya para ipagtanggol daw sila doon sa Senate Blue Ribbon Committee. At nag-end daw ho yun, kung di ako nagkakamali, no, ng 120 million, mga kababayan. O ngayon, sabi ko, kung ano man, kung totoo man yun, mukhang kilala ko yung palaging nagtatanggol sa mga diskaya. Napansin naman natin, nakita naman natin kung sino yung gustong-gusto magpalagay sa sa witness protection program sa mga diskaya. Although sila ang maituturing at talagang pinaka-mastermind kung titignan natin yung mga investigasyon. Di ba? So ngayon, sabi ko, tapos ito pa, kung maalala nyo, si Marcoleta ayaw pumayag na magsauli. No? Ang mga diskaya ng pera. Bakit daw kinakailangan magsoli muna bago maging witness protection program? Ay natural. Diyan mo makikita kung talagang sincero sila, mga bossing, di ba? Sabi ni MBTV, kaya ayaw pasoli kasi yung binigay sa kanya baka bawiin din. Isa din yan
sa naisip ko. Pasensya ka na, Rodante Marcoleta, ha. Siyempre, ano kami, pinag-aaralan namin at tinitingnan namin yung mga bawat galaw nyo. Hindi ano, mawawala na tumakbo sa isip namin yung mga ganyan. Ngayon, eto, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na kabilang si Senador Rodante Marcoleta, hindi ka na safe, boy! Nakabilang si Senador Rodante Marcoleta sa mga inirekomendang imbestigahan ng komite kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Lacson, naisumite na rin ang mga bagong ebidensya. Patay ka, boy! May mga ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. Baka kaya maingay yung anak doon sa Kongreso. Maingay si Rodante Marcoleta sa Senado. Dahil kabado sa mga ganito. Eto yung mga kadalasang sinasabi mga boss chief sir, ng mga DDS. How to say martial law in silence. Ang putik na yan, meron pa kayong mga nalalaman mga martial law. Sabi, pinoprotektahan si Pinky. May pinoprotektahan daw. Wag kami, all of the above government agencies right now are political weaponry of the present administration. Yan sinasabi ng mga DDS. Bakit wala kayong masabi o wala silang maidepensa para doon sa kanilang mga iniidolo? Bakit para puro wala lang? No? Martial law na. Pagbanggit nyo yan doon sa doon sa ngongo nyong vlogger. Di ba? Kasi puro ganyan lang naman yung mga sagot nila eh. Kung papansinin nyo po, mga kababayan, yung mga ganitong issue, political. Pero kapag ka nag-response, nag-reply yung mga DDS, ang balik ay yung hahamakin ka, kung ano-ano ang mga sasabihin sa iyo. Di ho ba? Naku, sandali. Mother's Day pala sa linggo. Biglang pumasok sa isip ko. Tatapusin ko na yung vlog ko. Kailangan ko pumunta doon sa Diamond Store. No? Kailangan ko bumili ng regalo. Magpapaalam na ako. Biglang pumasok sa utak ko eh. Kailangan, hindi pwedeng wala. Yari, no, mga bossing, paalam muna, ha? Babawas ako doon sa binigay sa aking maleta. Babawas ako ng pera doon sa binigay sa aking maleta. Ireregalo ko sa misis ko. Paalam.